Sa isang malayong baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, naninirahan ang isang sundalong nagngangalang Rogelio Ramos, kilala sa mga kasamahan bilang Sarge Roge. Matapos ang matagal na pakikidigma sa Timog, nagpasya siyang magpahinga at magbakasyon sa kanilang probinsya upang makalimutan ang mga alaala ng giyera. Tahimik ang kanyang baryo, ngunit kakaiba ang katahimikang iyon, tila ba may tinatagong sikreto ang paligid. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, habang naglalakad siya pauwi galing sa bahay ng kaibigang si Mang Isko, narinig niya ang malamyos na tugtugin mula sa gitna ng gubat. Parang musika ng mga biolin at tambuli, ngunit hindi ito gawa ng tao. Matingkad, nakahihikayat, at tila nagmumula sa ibang mundo. Curious si Rogelio. Isa siyang sundalo, sanay sa panganib, kaya kahit gabi na at makapal ang hamog, tinahak niya ang daan patungo sa pinagmumulan ng musika. Habang lumalalim siya sa kagubatan, napansin niyang tila nag-iiba ang paligid, ang mga puno ay kumikislap, may mga alitaptap na kulay ginto, at may halimuyak ng bulaklak na hindi niya kilala. Maya-maya'y nakita niya ang isang malawak na clearing at doon niya nasilayan ang isang hindi kapani-paniwalang tanawin, isang kasalan. Ngunit hindi ito ordinaryong kasalan dahil ang lalaking ikinakasal ay isang tikbalang. Matangkad ito, may ulo ng kabayo at katawan ng tao, ngunit ang tindig ay marangal, halos malaprinsipe. Ang kasuotan nito ay gintong barong na may ukit ng mga sinaunang simbolo, at sa tabi nito ay isang dalagang tao, ubod ng ganda, nakasuot ng puting bestida na kumikislap sa liwanag ng buwan. Nakaluhod sila sa harap ng isang matandang duwende na tila pari ng mga engkanto, habang may mga diwata, kapre at duwende sa paligid na saksi sa seremonya. Hindi makapaniwala si Rogelio sa kanyang nakikita. Pinisil niya ang sarili, ngunit totoo ang lahat. Sa bisa ng mahika ng kalikasan, pinagbubuklod ko kayo sa iisang kaluluwa, wika ng duwende pari, habang itinaas ang mahiwagang baston. Ngunit bago pa man matapos ang kasal, napansin ng tikbalang si Rogelio na nagmamasid mula sa dilim. Bigla nitong iniangat ang ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang musika, tumigil ang hangin, at sa isang iglap nawala ang lahat. Naiwan si Rogelio mag-isa sa gitna ng malamig na kagubatan, nanginginig at hindi alam kung totoo ang kanyang nasaksihan o bunga lamang ng pagod. Ngunit sa lupa, may isang piraso ng gintong dahon na naiwan kumikislap at may ukit na simbolo ng kabayo. Doon nagsimula ang kwento ng isang sundalong nasangkot sa kasal ng mga nilalang ng engkantadong mundo, isang misteryong magbubukas ng pinto sa pagitan ng daigdig ng tao at ng mga tikbalang. Kinabukasan, nagising si Rogelio nang tila may mabigat na pakiramdam. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha, ngunit malamig pa rin ang pawis sa kanyang noo. Hindi niya maalis sa isip ang nakita kagabi ang kasalang tikbalang at ang misteryosang dalaga. Paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili, totoo ba yon? O baka bangungot lang? Habang nagkakape sa kanilang lumang balkonahe, inilabas niya mula sa bulsa ang gintong dahon. Hindi ito ordinaryong dahon, hindi nalalanta at tila gawa sa purong ginto. Sa gitna nito, may nakaukit na simbolo ng kabayo na tila kumikislap tuwing tatamaan ng liwanag. Ipinatong niya ito sa mesa at pinagmasdan ng mabuti. Kung totoo to, bulong niya, ibig sabihin, hindi iyon panaginip. Nang sumapit ang gabi, muli siyang nakatulog nang hindi sinasadya. Ngunit sa kanyang pagtulog, pumasok siya sa isang kakaibang panaginip. Nasa gitna siya ng gubat katulad ng lugar na pinuntahan niya kagabi, ngunit ngayon, maliwanag ang paligid at may maririnig na tinig na umaawit. Rogelio. Ang tinig ay mula sa isang babae. Lumingon siya at nakita ang dalagang ikinakasal kagabi.
Suot pa rin nito ang puting bestida, ngunit ngayon ay may luha sa mga mata. "Tulungan mo ako," mahinang pakiusap ng babae. "Sino ka? Bakit mo ako tinatawag?" tanong ni Rogelio, nanginginig ang tinig. "Hindi mo dapat nakita ang kasal. Hindi ako dapat pakasalan ng tikbalang na iyon." "Anong ibig mong sabihin?" "Binihag niya ako. Nilinlang niya ang aking pamilya at ngayoy gusto niya akong gawing reyna ng kanyang kaharian sa ilalim ng mga anino." "Rogelio, ikaw lamang ang nakakita sa seremonyang iyon. Ikaw lamang ang makatutulong." Bago pa siya makasagot, biglang yumanig ang lupa. Lumitaw ang higanting tikbalang, mas malaki at mas nakakatakot ngayon. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. "Isa ka na namang tao na nanghihimasok sa aming mundo," sigaw nito. Hinabol siya ng tikbalang sa panaginip, tumatakbo siya sa gitna ng makapal na gubat, ngunit habang tumatakbo, naglaho ang mga puno at napuno ng itim na usok ang paligid. Naramdaman niyang tila sinusunog ang kanyang balat sa bawat hakbang. "Gumising ka, Rogelio. Gumising ka," sigaw ng tinig ng babae. Biglang bumangon si Rogelio mula sa pagkakatulog. Nanginginig siya, hingal na hingal, at may pawis na bumalot sa buong katawan. Ngunit higit sa lahat, ang gintong dahon sa mesa ay umiilaw. Lumalabas mula rito ang banayad na usok na may hugis ng kabayo, saka unti-unting naglaho. Pinagmasdan niya ito ng mabuti. "Hindi na to normal. Kailangan kong malaman kung anong klaseng nilalang ang tikbalang na yon. At sino yung dalaga." Kinabukasan, agad siyang nagtungo kay Mang Isko, ang pinakamatandang albularyo sa kanilang baryo. Kilala ito sa mga alamat at kaalaman sa mga engkanto. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya si Mang Isko na nag-aalay ng insenso. "Aba, Rogelio, ang bihira mong bumisita. Ano bang dinadala mo riyan?" tanong ng matanda. "Ito ho," sagot ni Rogelio, sabay labas ng gintong dahon. "Galing ito sa gubat kagabi. Nakakita ako ng kasalan ng mga nilalang." Nanlaki ang mata ni Mang Isko. "Nakita mo ang kasal ng tikbalang?" "Aba, anak ng lupa't langit. Delikado yan." "Delikado ho?" "Oo, ang kasal ng tikbalang ay sagrado. Walang mortal na dapat makakita. Kapag nasilip ng tao, madalas ay sinusumpa sila o ginagamit sa giyera ng mga espiritu. Ang gintong dahon na yan ay tanda ng pagpili." "Pagpili? Anong pagpili?" tanong ni Rogelio. "Napili ka, Rogelio. Isa ka ng saksi sa kasal ng mga engkanto. At kapag napili ka, may tungkulin ka. Tulungan o wasakin ang kasal. Pero alinman sa dalawa may kapalit." Natigilan si Rogelio. Tulungan o wasakin ang kasal. Kung tama ang panaginip niya, kailangang tulungan niya ang dalaga. Ngunit kung totoo ang babala ni Mang Isko, papasok siya sa isang digmaang hindi niya alam kung paano lalabasan. Bago siya umalis, tinapik ni Mang Isko ang kanyang balikat. "Kung papasukin mo yan, anak, maghanda ka. Dahil ang mundo ng mga tikbalang ay hindi basta-basta. Kailangan mo ng lakas ng loob at puso." Hindi mapakali si Rogelio makalipas ang mga sinabi ni Mang Isko. Ang mga salitang "napili ka" ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Alam niyang hindi siya nananaginip lamang, nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib na may kakaibang puwersang unti-unting nagigising. Nang sumapit ang gabi, muling bumalik ang hangin ng kababalaghan sa paligid. Ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol, tila may naamoy na kakaibang presensya. Ang mga manok ay hindi tumitigil sa pagtilaok kahit hating gabi pa lamang. Sa di kalayuan, may narinig siyang malalakas na yabag, hindi ng tao, kundi ng isang kabayo. Lumabas siya ng bahay, dala ang kanyang lumang baril na galing pa sa serbisyo. Ngunit nang sumilip siya sa labas, ang kanyang nasaksihan ay kakaibang tanawin.
Isang itim na kabayo, mataas, matikas, at kumikislap ang balat na parang bakal ang nakatayo sa tapat ng kanilang bakuran. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pulang apoy at bawat hinga nito ay lumalabas ang usok na parang ambon ng impyerno. Diyos ko, bulong ni Rogelio. Ikaw ba ang tikbalang na nakita ko? Ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, naglakad ito papalapit at sa bawat hakbang ay parang gumuguho ang lupa. Hanggang sa huminto ito sa harap ni Rogelio at biglang nagsalita sa tinig na parang kulog. Rogelio Ramos, anak ng tao, bakit mo sinilip ang kasal na hindi para sa iyo? Nanginginig man sa takot, hindi umatras ang sundalo. Hindi ko sinasadya. Narinig ko lang ang musika. Ang sino mang nakakita sa kasal ng aming lahi ay kailangang humarap sa hatol ng mga espiritu, sagot ng tikbalang. Ngunit ikaw, may tanda ka ng gintong dahon. Ibig sabihin, pinayagan kang makapasok sa aming mundo. Pinayagan? Gulat niyang sagot. Sino ang nagbigay ng pahintulot? Ang babaeng nakita mo ang aking magiging reyna. Tila may matinding kirot sa dibdib ni Rogelio nang marinig iyon. Sa panaginip pa lang, dama na niya ang awa at pagnanais na tulungan ng babae. Ngayon, alam niyang bihag ito at tila may matinding kasinungalingan sa kasal na iyon. Kung mahal mo siya, bakit siya umiiyak sa panaginip ko? Matapang niyang tanong. Tumigil ang tikbalang. Mula sa nagliliyab nitong mata ay tila may saglit na pagdadalawang isip. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla itong tumawa ng malakas. Isang halakhak na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hindi mo mauunawaan tao, ang kasal naming mga tikbalang ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa kasunduan ng dugo. Ang babae ay inaalay upang palakasin ang aming ugnayan sa lahing tao. Siya ang susi sa tuluyang pagbubukas ng daan ng aming kaharian. Kasunduan? Susi? Hindi siya alay. Tao siya. Sigaw ni Rogelio, sabay tutok ng baril. Ngunit bago pa siya makaputok, naglaho sa kanyang harapan ang tikbalang. Naiwan lamang ang amoy ng asupre at abo. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niyang nasa gitna na siya ng gubat ngunit hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang buwan ay nagkulay dugo. Ang mga punong kahoy ay tila gumagalaw, sumasayaw sa hangin. At sa di kalayuan, may mga aninong dumaraan mga nilalang na may matutulis na tainga at mahahabang buntot. Mga tagasunod ng tikbalang, bulong ni Rogelio habang mahigpit na hinawakan ang gintong dahon sa kanyang dibdib. Ang boses sa hangin. Bigla, may malamig na hangin na humaplos sa kanyang batok at isang banayad na tinig ang narinig niya. Rogelio, huwag kang matakot. Sundan mo ang ilaw ng buwan. Paglingon niya, may lumulutang na paru-parong kulay ginto, kumikislap na parang liwanag ng araw. Sinundan niya ito sa gitna ng gubat hanggang sa makarating siya sa isang tuluyan ng mga lumang bato, parang altar na gawa sa mga ugat ng puno. Sa gitna nito, may maliit na batis na kumikislap na tila likido ng buwan. Rogelio, muling tinig ng babae. Ako si Amira. Lumitaw sa ibabaw ng batis ang imahe ng dalagang ikinakasal. Maputla ito, may mga luha sa mata, ngunit nanatiling marilag. Amira! Mahinang banggit ni Rogelio. Bakit ako? Dahil ikaw lamang ang nakakita ng kasal bago ito matapos. Ang kasal ay hindi pa ganap. Maaari mo pa akong iligtas bago ako tuluyang maging alipin ng kadiliman ng tikbalang na si Samaruk. Samaruk? Tanong ni Rogelio. Siya ang pinuno ng mga tikbalang sa bundok ng Aninipot. Matagal na niyang gustong buksan ang pinto sa mundo ng mga tao upang sakupin ito. At ako ang susi dahil ako ang may dugong diwata. Nang marinig iyon, nanlamig si Rogelio.
Dugong diwata ka? Kaya pala iba ang aura mo. Oo. Ngunit nang hulihin ng mga tikbalang ang aking lahi, ginamit nila ako bilang kasangkapan, ngunit may pag-asa pa. Ang gintong dahon sa iyo ay konektado sa akin. Kapag iyon ay nagliyab muli, makikita mo ang daan patungo sa aming kaharian. Tila napalunok si Rogelio. Alam niyang isang mapanganib na misyon ang kanyang haharapin. Ngunit bilang isang sundalo, sanay siya sa panganib. Sa pagkakataong ito, hindi laban sa tao ang kanyang haharapin, kundi laban sa nilalang ng dilim. Tulungan mo ako bago sumapit ang ikatlong kabilugan ng buwan, wika ni Amira. Dahil pagdating noon, ikakasal na ako kay Samarok magpakailanman. Nang mawala ang imahe ni Amira, naiiwan si Rogelio sa gitna ng kagubatan, tangan ng gintong dahon. Ngunit mula sa likuran, muli niyang narinig ang mabigat na yabag ng kabayo. At sa pagkakataong ito, hindi lamang isa. Marami daan-daang mga yabag. Sa dilim ng gabi, unti-unting sumulpot ang mga itim na kabayong may pulang mata ang mga sundalo ng tikbalang. Hinanda ni Rogelio ang kanyang baril, huminga ng malalim at bulong sa sarili. Kung ito ang laban ng tadhana, hindi ako uurong. Madilim ang kagubatan ng gabing iyon. Ang mga ulap ay tumatakip sa buwan at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig na tila tumatagos sa laman. Si Rogelio ay nakaluhod sa likod ng isang puno habang pinakikinggan ang mga yabag ng mga itim na kabayong may pulang mata na papalapit. Isa, dalawa. Hindi napakarami nila. Ang lupa ay umuuga sa bawat hakbang ng kanilang mga paa. Ang mga damo ay kumikilos na parang may buhay. Sa gitna ng dilim, sumisilip ang mga matang kumikislap tila apoy ng impyerno. Mga sundalo ng tikbalang, bulong ni Rogelio. Mukhang hindi nila ako titigilan. Kinuha niya mula sa kanyang baywang ang kanyang combat knife, tanda ng kanyang pagiging veteranong sundalo. Kahit laban sa mga nilalang na hindi niya nauunawaan, hindi siya sanay tumakbo. Ang dugo ng mandirigma ay dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Mula sa mga anino, lumabas ang tatlong tikbalang na sundalo. Ang kanilang ulo ay sa kabayo, ngunit ang katawan ay matikas na parang sa mga mandirigmang hari. Ang kanilang balat ay itim na tila bakal at ang mga mata ay may apoy na pula. Ang mga kamay nila ay may hawak na sibat na nagliliyab sa dulo. Ikaw ang mortal na si Rogelio Ramos? Ako nga, sagot ni Rogelio, matatag ang tinig. Kailangan mong sumama sa amin. Hinahanap ka ng aming pinuno si Haring Samarok. At kung tumanggi ako? Kung ganoon, mapipilitan kaming dalhin ka patay. Humigpit ang hawak ni Rogelio sa kanyang kutsilyo. Pasensya na, pero mas sanay ako sa labanan kaysa sa pag-uusap. At sa isang iglap, tumalon siya mula sa likod ng puno at tumakbo papalapit sa kanila. Tumama ang bala ng kanyang baril sa dibdib ng isang tikbalang, ngunit sa halip na dugo, apoy ang lumabas. Humatungal ito sa sakit, ngunit hindi bumagsak. Walang silbi ang mga bala mo, tao, sigaw ng isa. Ngunit mabilis si Rogelio. Gumamit siya ng taktika ng sundalo, lumusot sa ilalim ng sibat, iniiwasan ng apoy, saka tumalon sa likod ng isa sa mga kabayong mandirigma. Isinaksak niya ang kutsilyo sa leeg nito at sa pagkiwal ng nilalang ay bumagsak silang dalawa sa lupa. Habang nakikipaglaban, napansin niyang nagliliwanag muli ang gintong dahon sa kanyang bulsa. Nang hawakan niya ito, biglang lumabas ang isang liwanag na puti at ang sibat ng tikbalang ay natunaw sa hangin. Anong? Gulat ng mga nilalang. Ang tanda ng liwanag, sigaw ng isa. Ang tao ay may basbas ng diwata. Gamit ang pagkalito ng mga kaaway, tumakbo si Rogelio palayo. Ngunit habang tumatakas, sunod-sunod ang pag-ugong ng mga yabag. Ang lupa ay parang dagundong ng kulog. Tumakbo siya hanggang sa makarating sa isang malawak na talon
na bumabagsak mula sa mataas na bangin. "Wala na akong daan," bulong niya. Nang lingunin niya, nakapalibot na ang mga sundalo ng tikbalang. May 20 o higit pa sa kanila, hawak ang kanilang mga sandata, nakatingin sa kanya na parang gutom sa laman. "Wala ka ng takas, mortal. Sumuko ka at baka patawarin ka ng aming hari." Ngunit imbes na matakot, ngumiti si Rogelio. "Hindi ako sumusuko lalo na kung may buhay pang naililigtas." Tumalon siya sa talon walang pag-aalinlangan. Sa pagbagsak niya, inasahan niyang mababasag ang kanyang katawan sa mga bato sa ibaba. Ngunit sa halip, sinalo siya ng banayad na liwanag at naramdaman niyang parang may mga kamay na dumampi sa kanyang balat malamig, ngunit mapayapa. Pagmulat niya, nasa ilalim siya ng talon, ngunit hindi siya nabasa. Nasa loob siya ng isang kuweba, maliwanag at puno ng kumikislap na kristal. Sa paligid ay may mga nilalang na may pakpak mga diwata. "Salamat sa kalikasan," bulong ng isa. "Dumating ka na." Totoo nga ang sinabi ni Amira. Wika ng pinakamatandang diwata. Ang sundalong may gintong dahon ay dumating upang baguhin ang tadhana. Nakatayo si Rogelio, naguguluhan. "Nasaan ako? Sino kayo?" Nasa kuweba ng liwanag, ang kanlungan ng mga huling diwata sa lupa. Kami ang mga nilalang na dating nagbabantay ng kapayapaan sa pagitan ng mundo ng tao at ng engkanto. Ngunit nang dumating si Samarok, binago niya ang balanse. Nilason niya ang mga kabundukan, ginawang alipin ang mga diwata, at ngayon nais niyang pag-isahin ang mga daigdig upang siya ang mamuno. Lumapit ang isang batang diwata at inilapag sa kamay ni Rogelio ang isang maliit na kristal. "Ito ang butil ng liwanag. Kapag pinagsama mo ito sa gintong dahon, magbubukas ito ng daan patungo sa kaharian ng mga tikbalang." Napatitig si Rogelio sa kristal, kumikislap na tila puso ng bituin. "Ngunit mag-ingat ka, sundalo," sabi ng matandang diwata. "Sa daan patungo sa kaharian ni Samarok, hindi lamang mga tikbalang ang iyong haharapin. May mga nilalang ng dilim na matagal nang nakakulong mga aninong sabik sa kaluluwa ng tao." Lumapit si Rogelio sa gitna ng kuweba. Pinagsama niya ang gintong dahon at ang butil ng liwanag. Nang magsanib ang dalawa, nagkaroon ng matinding liwanag na nagpakita ng isang simbolo sa hangin, isang kabayong ginto na nakatayo sa ibabaw ng araw. Ito ang tatak ng araw at kabayo, ang tanda ng paglaya ng mga diwata laban sa kadiliman, paliwanag ng matanda. Ngunit tandaan, Rogelio, bawat liwanag ay may anino. Kung gagamitin mo ito sa kasamaan, ikaw mismo ang magiging tikbalang na nilalabanan mo. Tahimik lang si Rogelio. Hawak ang gintong liwanag. Huminga siya ng malalim. "Hindi ako susuko. Hanggat buhay ako, hindi ko hahayaang magtagumpay ang kasamaan." Sa itaas ng talon, muling sumigaw ang mga sundalo ng tikbalang, naghahanap sa kanya. Ngunit sa ilalim, ang sundalong tao ay naghahanda nang pumasok sa daigdig ng mga engkanto, dala ang bagong kapangyarihan ng liwanag at ang sumpa ng paninindigan. 3 araw nang naglalakbay si Rogelio, dala ang gintong dahon at ang butil ng liwanag na ipinagkaloob ng mga diwata. Araw at gabi, tinatahak niya ang kagubatan ng Sierra Madre patungo sa tuktok ng bundok ng Aninipot, ang sinasabing kaharian ng mga tikbalang. Habang papalapit siya, ramdam niya ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang bulong ng mga nilalang na hindi nakikita. Ang mga ibon ay tahimik at ang mga punong kahoy ay parang nagmamasid sa bawat kilos niya. Hindi na ito mundo ng tao, bulong niya sa sarili. Ito na ang simula ng daigdig ng mga engkanto. Pagsapit ng dapit hapon, nakarating si Rogelio sa isang malawak na bato na may nakaukit na mga sinaunang simbolo ng kabayo at araw. Sa paligid ay may mga lumang puno na kulay pilak ang dahon at sa gitna ng mga ugat
ay may kumikislap na sinag ng ginto. Nang ilabas niya ang gintong dahon, biglang nagliwanag ang mga ukit sa bato. Ang lupa ay umalog at isang liwanag ang bumukas sa gitna ng hangin, isang pintuan patungo sa ibang dimensyon. Yan na marahil ang sinasabi ng mga diwata, sabi niya habang huminga ng malalim. Wala nang urungan. Tumapak siya sa liwanag at sa isang kisap mata, nagbago ang lahat. Pagmulat ni Rogelio, napahinto siya sa ganda at takot ng tanawin. Nasa harap niya ang kaharian ng Aninipot, isang malawak na kapatagan na tila gawa sa mga alon ng ginto at usok. Sa malayo, nakatayo ang palasyo mataas, parang tore ng bundok, gawa sa batong itim na kumikislap. Sa paligid nito ay may mga kabayong umaapoy ang mga paa, mga sundalong tikbalang na nagbabantay sa mga tarangkahan, at mga kaluluwang nakagapos sa mga kadena ng liwanag. Sa langit, walang araw. Sa halip, may bilog na apoy na nagbibigay ng dilaw at pulang liwanag. Ang lupa ay tila nabubuhay, gumagalaw at humihinga. Diyos ko, bulong ni Rogelio. Parang impyerno ng mga kabayo. Ngunit sa kabila ng karimlan, may kakaibang kagandahan sa paligid. Ang mga halaman ay kumikislap na parang kristal at may mga nilalang na lumilipad na may pakpak ng kabayo, ang mga aninipot na bantay, mga diwata na ginawang alipin. Habang naglalakad, may tinig na biglang lumitaw sa hangin. Maligayang pagdating, sundalong tao. Napalingon siya at mula sa usok ay lumitaw ang isang tikbalang na babae matangkad, maputi ang balahibo at may suot na korona ng pilak. Ako si Lasura, ang tagapangalaga ng tarangkahan. Ika'y nasa lupain ng aming hari. Ano ang iyong pakay? Hinahanap ko si Amira, sagot ni Rogelio. Kailangan kong iligtas siya bago ang kasal. Ngumiti si Lasura, ngunit malamig ang ngiting iyon. Ang kasal ay bukas ng gabi sa ilalim ng pulang buwan. Ngunit bakit isang mortal ang maglalakas loob pumasok sa aming kaharian? Dahil may ipinangako ako, sagot ni Rogelio. At hindi ko tatalikuran ang pangakong iyon. Tinitigan siya ng tikbalang. Matapang ka tao, ngunit tandaan mo ito. Sa loob ng aming kaharian, ang oras ay kakaiba. Isang araw dito ay isang linggo sa mundo ng mga tao. Kung hindi mo siya maililigtas bago ang ikalawang pagsikat ng pulang buwan, kayo'y pareho ng magiging alipin magpakailanman. Sa isang iglap, naglaho si Lasura at biglang nagbukas ang mga pader ng kaharian. Nang makapasok siya, namangha si Rogelio sa loob. Ang kaharian ay tila pinagsamang syudad at templo. Sa gitna, may malalawak na daanan ng marmol na nagliliyab sa bawat hakbang ng kabayo. Ang mga gusali ay may anyong kabayo at bawat isa ay may ilaw na parang nag-aalab. Ngunit kapansin-pansin din ang mga bilanggo, mga nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. May mga diwata, duwende at maging mga taong nawawala sa gubat. Nakagapos sila sa mga kadena ng apoy, walang malay, at tila hinigop na ng takot. Ganito pala ang tunay na anyo ng kasamaan, bulong ni Rogelio. Isang kaharian na itinayo sa paghihirap ng mga nilalang. Habang naglalakad, biglang may sumulpot na anino mula sa gilid, isang tikbalang na sundalo na may itim na sibat. Inundayan siya ng atake, ngunit mabilis siyang nakaiwas at naitabig ito sa pader. Hindi ako narito para lumaban, sigaw ni Rogelio. Walang sino mang mortal na makakapasok dito nang walang laban, sigaw ng sundalo. Sinundan siya ng 2 pang tikbalang. Ngunit nang halos tamaan siya ng sibat, biglang nagliyab ang gintong dahon sa kanyang kamay. Naglabas ito ng liwanag na tumama sa mga tikbalang at agad silang napaatras, tila nasusunog ng araw. Hindi mo alam ang hawak mo, tao, sabi ng isa bago naglaho.
Ngunit alam ni Rogelio iyon ang basbas ng diwata. Habang nagpapatuloy siya sa loob ng palasyo, bigla niyang narinig ang mahinang tinig ni Amira sa hangin. Rogelio, naririnig mo ba ako? Nasa tore ako. Nakakulong sa silid ng mga liwanag. Amira, ligtas ka lang. Sigaw ni Rogelio. Magmadali ka. Malapit na ang pulang buwan. Si Samarok ay naghahanda na. Ang kasal ay magbubukas ng pinto sa mundo ng mga tao. Kapag iyon ay naganap, lahat ng nilalang ng dilim ay makakatawid sa inyong mundo. Naramdaman ni Rogelio ang bigat ng misyon. Isa siyang sundalo, sanay sa laban ng dugo at bala, ngunit ito ay laban ng kaluluwa at paniniwala. Amira, makinig ka. Hindi kita iiwan. Pupunta ako sa tore. Huwag kang susuko. Ingat ka, Rogelio. Ang daan patungo rito ay bantay ng mga aninong kabayo, sila ang mga kaluluwang inagawan ng liwanag. Hindi mo sila mapapatay, pero maaari mong palayain. Palayain? Paano? Gamitin ang gintong dahon. Itaas mo ito sa liwanag at makikita nila muli ang araw. Napatango si Rogelio. Naiintindihan ko. Habang paakyat siya sa tore, unti-unting lumalabo ang paligid. Ang mga anino ay nagiging buhay, mga kabayong gawa sa usok, may pulang mata at buntot na apoy. Isa-isa silang sumulpot sa dilim, nakapalibot kay Rogelio. Mga kaluluwang alipin, bulong niya. Patawad, pero kailangan kong dumaan. Inangat niya ang gintong dahon at mula rito ay lumabas ang sinag ng puting liwanag. Isa-isa, ang mga kabayong anino ay nagbago ng anyo, naging mga taong walang mukha, sa katuluyang naglaho sa hangin. Sa bawat pagpapalaya, unti-unting gumagaan ang hangin at ang gintong dahon ay nagiging mas maliwanag hanggang sa tuluyan siyang makarating sa hagdang bato ng tore kung saan naghihintay ang tadhana. Huminto siya saglit, huminga ng malalim at tinanaw ang malayo. Sa tuktok ng palasyo, nakita niya si Amira nakatali sa gintong tanikala. At sa tabi niya, ang matikas at nakakatakot na tikbalang na si Haring Samarok. Ngumiti ito ng masama. Narito ka na pala, sundalong tao. Malugod kitang tinatanggap sa aking kaharian. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang dalawang mandirigma, ang tao ng liwanag at ang nilalang ng dilim. Tahimik ang paligid, tanging hampas ng malamig na hangin at alingaw-ngaw ng mga kadena ni Amira ang maririnig. Sa gitna ng tore ng aninipot, sa ibabaw ng palasyong gawa sa batong itim na kumikislap, naroon si Rogelio. Nakatitig sa nilalang na bumalot ng kadiliman sa buong kaharian, si Haring Samarok, ang pinunong tikbalang. Ang kanyang anyo ay nakapanghihilakbot at marangal sa parehong oras. Matangkad siya, nang lampas sa tao, may ulo ng kabayong itim na kumikislap sa liwanag ng pulang buwan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng apoy na tila mula sa kailaliman ng lupa at ang kanyang katawan ay nababalutan ng gintong baluti na may mga ukit ng sinaunang mga simbolo ng kabayo. Sa kanyang kamay ay hawak ang sibat ng apoy ng kamatayan na sinasabing kayang sumunog ng kaluluwa. Ikaw pala ang mortal na tinaguriang tagapagligtas ng diwata. Malalim at mabigat na tinig ni Samarok. Nakakatawa. Isang sundalo ng tao laban sa isang hari ng engkanto. Tumindig si Rogelio. Matatag ang tingin. Hindi ako hari at hindi ako makapangyarihan. Pero ako ang lalaking hindi umaatras sa kasamaan. Nagtawanan ang mga tikbalang na bantay sa paligid. Umalingaw-ngaw ang kanilang halakhak sa hangin na parang mga kulog na tumatama sa mga bato. Mga salita ng isang mangmang, tugon ni Samarok. Ngunit may tapang kang bihira sa lahi mo. Kaya bago kita patayin, gusto kong marinig mo ang katotohanan. Lumapit si Samarok at sa bawat hakbang ay tila umuuga ang palasyo. Tumigil siya sa harap ni Rogelio at inangat ang kanyang sibat.
Saka nagwikang tila ipinapahayag ang isang sumpa ng nakaraan. Matagal ng panahon, bago pa isinilang ang inyong mga bayan, ako'y isa sa mga unang tagapagbantay ng kalikasan. Ako si Samaruk, anak ng araw, alagad ng liwanag. Ang aming lahi, ang mga tikbalang, ay mga tagapangalaga ng kagubatan at ng mga bundok. Nilalang kami upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Ngunit paano ka naging ganito? Tanong ni Rogelio. Dahil sa pagtataksil ng mga tao, sagot ni Samaruk, ang tinig ay puno ng puot. Noong panahon ng inyong mga ninuno, sinunog nila ang aming mga sagradong gubat. Pinatay nila ang mga diwata, ninakaw ang mga puno ng buhay, at tinapon ang aming mga kapatid sa mga apoy ng bakal. Ang aking kaharian ay winasak, at ako'y isinumpa ng mga diwata ng hangin dahil sa paghihiganti ko. Napayuko si Rogelio. Kung ganon galit ka sa tao dahil sa kasalanan ng ilan. Ngunit hindi ba't lahat kayo ay sakim? Sigaw ni Samaruk at kumulog ang langit. Ang inyong mundo ay nilamon ng apoy at usok, ang mga bundok ay ginawang mina, at ang mga ilog ay pinuno ng dugo ng hayop. Ako'y hindi halimaw, Rogelio Ramos. Ako'y hari ng kalikasan na pinilit maging halimaw ng kasaysayan. Tahimik si Rogelio sa sandaling iyon. Sa kabila ng galit ni Samaruk, naramdaman niya ang kirot ng katotohanan sa mga salita nito. Ngunit nananatiling mali ang paraan ng hari. Kung gusto mong ayusin ang mundo, hindi ito ang paraan, sabi niya. Hindi sa pamamagitan ng kasal na may pandaraya o sa pagsakop ng daigdig ng tao. Ang karahasan ay hindi kailanman nagbubunga ng kapayapaan. Ngunit ngumiti lamang si Samaruk, malamig at mabangis. Ang kasal na ito ay hindi lamang seremonya. Ito ang magiging susi ng muling pagkabuhay ng aming lahi. Si Amira, ang diwata ng liwanag, ay may dugo ng pinakamatandang lahi ng mga espiritu. Kapag pinagsama ang dugo namin, mabubuksan ang tarangkahan ng dalawang daigdig. At kapag iyon ay naganap kayo, mga tao, ay luluhod sa amin. Hindi ko hahayaang mangyari yan, sigaw ni Rogelio. Hinugot niya ang gintong dahon na ngayoy kumikislap ng liwanag na putit bughaw. Hanggat may liwanag pa akong pinaniniwalaan, lalaban ako. Umalingaw-ngaw ang liwanag sa buong tore. Nabulag sandali ang mga tikbalang. Ngunit si Samaruk ay mabilis itinaas niya ang kanyang sibat at tinamaan si Rogelio sa dibdib. Lumipad ang sundalo at bumagsak sa sahig, sugatan at halos mawalan ng malay. Tignan mo, tao. Malamig na tinig ni Samaruk. Ang inyong liwanag ay mahina laban sa apoy ng aking galit. Ngunit sa kabila ng sugat, pinilit ni Rogelio na tumayo. Sa kanyang isipan, naalala niya ang mga sinabi ni Mang Isko, ang matandang albularyo. Ang liwanag ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tapang ng puso. Tumayo siya, dahan-dahan, habang ang gintong dahon sa kanyang kamay ay muling nagningning. Sa pagkakataong iyon, lumitaw sa likuran niya ang imahe ni Amira. Nakatali pa rin ngunit may liwanag sa kanyang katawan. Rogelio, sigaw ni Amira. Huwag kang susuko. Nasa iyo ang kapangyarihan ng mga diwata. Isanib mo ang gintong dahon at ang butil ng liwanag. Nang marinig iyon, pinagsama ni Rogelio ang dalawang bagay. Agad na nagliwanag ang buong tore at mula sa kanyang katawan ay lumabas ang hugis ng isang kabayo ng liwanag purong enerhiya, kumikislap sa bughaw at ginto. Ang mga tikbalang na bantay ay umatras, takot sa sinag na iyon. Ngunit si Samaruk ay sumigaw. Hindi mo ako matatalo, mortal. Ako ang unang anak ng araw. Muling nagsalpukan ang dalawa. Ang sibat ni Samaruk ay naglalabas ng apoy, habang ang liwanag ni Rogelio ay nagbubuga ng sinag na kayang tunawin ang kadiliman. Sa bawat sagupaan, nagigiba ang bahagi ng palasyo. Ang lupa ay umuuga at ang langit ay nagkikidlat.
Para kay Amira! Para sa sangkatauhan! Sigaw ni Rogelio, sabay saksak ng gintong liwanag sa dibdib ng hari. Ngunit bago tumama ang kanyang sandata, tinamaan siya ng apoy sa balikat, dahilan upang siya ay matumba. Lumapit si Samaruk at inangat siya sa leeg. Ngayon, mamamatay ka tulad ng mga ninuno mong sumira sa amin. Ngunit bago siya tuluyang mapatay, sumigaw si Amira. Samaruk, itigil mo na, hindi ka ganito noon. Ang tinig ng diwata ay pumailan lang sa hangin. Biglang nagliyab ang kanyang katawan ng bughaw na liwanag at ang mga tanikala ay natunaw. Lumapit siya sa kanila at sa pagdampi ng kanyang kamay kay Samaruk, nagbalik sandali ang dati nitong anyo, isang kabayong may mata ng liwanag, hindi ng apoy. Amira. Mahinang tinig ni Samaruk. Patawad sa aking kasakiman. Ngunit huli na, ang apoy ng sumpa ay kumain na sa kanyang katawan. Sa huling sandali, tiningnan niya si Rogelio. Tao, tapusin mo ang sumpa. Iligtas mo ang dalawang mundo. At sa isang malakas na pagsabog ng liwanag at apoy, naglaho ang Haring Tikbalang at yumanig ang buong kaharian. Nang tumigil ang lahat, nakaluhod si Rogelio, sugatan ngunit buhay. Si Amira ay nakatayo sa harap niya, umiiyak habang tinatanaw ang abo ni Samaruk na tinatangay ng hangin. Natapos na siya, bulong ni Amira. Ngunit hindi pa tapos ang sumpa ng kanyang ginawa. Tumingala si Rogelio sa pulang buwan na ngayoy nagiging kulay ginto. Kung ganon, lalaban pa tayo hanggang sa huling hininga. Hanggat may liwanag na natitira, muling bumalik ang katahimikan sa kaharian ng mga tikbalang matapos maglaho si Haring Samaruk. Ngunit hindi iyon ang katahimikan ng tagumpay, kundi ng kawalang katiyakan. Ang hangin ay mabigat pa rin at ang lupa ay nanginginig, tila may puwersang pilit na kumakawala. Nakaupo sa gitna ng nasirang bulwagan ng palasyo si Rogelio, sugatan at pagod. Habang si Amira ay nakatayo sa tabi niya, ang liwanag ng kanyang katawan ay bahagyang humihina. Ang gintong dahon at ang butil ng liwanag ay lumulutang sa pagitan nila, patuloy na umiikot, tila may gustong ipahiwatig. Akala ko tapos na, mahinang wika ni Rogelio. Ngunit bakit parang lalong lumalala ang lahat? Dahil hindi pa napuputol ang sumpa, tugon ni Amira. Ang kamatayan ni Samaruk ay hindi sapat. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa pagitan ng dalawang daigdig. At habang naroon siya, bukas pa rin ang daan ng kadiliman. Lumapit si Amira sa gitna ng bulwagan at itinapat ang kanyang mga palad sa lupa. Lumitaw ang isang maliwanag na bilog sa sahig at mula roon ay lumitaw ang imahe ng dalawang mundo, ang daigdig ng tao at ang daigdig ng mga engkanto, magkalapit ngunit magkaiba. Noong unang panahon, wika ni Amira, ang dalawang daigdig ay iisa. Ang mga tao at engkanto ay magkasamang namumuhay, nagbabahagi ng kalikasan at himala. Ngunit nang dumating ang kasakiman ng tao, nasira ang balanse. Upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak, hinati ng mga Diyos ang mundo nilikha, ang laylayan ng hangin, ang hangganan ng mga dimensyon. Tiningnan niya si Rogelio. Ngunit si Samaruk, dahil sa kanyang galit, ay nakahanap ng paraan upang wasakin ang laylayan na iyon. Gamit ang kasal, nais niyang pag-isahin muli ang mga daigdig, hindi para sa kapayapaan, kundi para sa paghihiganti. Ang resulta ay ang sumpa ng dalawang daigdig. Kung ganon, sabi ni Rogelio, kung hindi natin maisasara ang daan, maaaring magtagpo muli ang mga nilalang ng dilim at ang mga tao. At kapag naganap yon, sagot ni Amira, ang kalikasan ay magwawakas. Ang apoy at anino ay sasakop sa lupa. Magigising ang mga sinaunang halimaw, ang mga bantay ng kadiliman. Tahimik si Rogelio. Sa isipan niya,
Bumalik ang lahat ng nakita niya sa gubat, ang mga kabayong itim, ang apoy, ang pagkasira ng kagubatan. Alam niyang wala na siyang oras. Biglang nagliwanag ang gintong dahon. Mula rito ay lumabas ang imahe ni Mang Isko na tila isang espiritu na naglalakbay sa hangin. "Rogelio," wika ng matanda. "Naririnig mo ba ako?" "Mang Isko?" gulat ni Rogelio. "Paano?" "Ang mga diwata ay nagbigay sa akin ng pagkakataong makipag-usap sa iyo. Naramdaman naming nagbago ang kalikasan. Ang mga ilog sa ibaba ng bundok ay nagiging itim at ang mga puno ay natutuyo. Anak, ang sumpa ay kumakalat na." Nanginginig ang tinig ni Mang Isko. Ang tanging paraan upang maputol ito ay ibalik ang puso ni Samarok sa liwanag. Iyon ay kailangang dalhin sa pinakamataas na tuktok ng bundok ng Aninipot bago lumubog ang pulang buwan. Tumayo agad si Rogelio. "Nasaan ang pusong iyon?" Tumingin si Amira sa itaas ng palasyo. Nasa tore ng mga anino kung saan ipinanganak ang hari, ngunit bantay iyon ng mga nilalang na nilikha mula sa kanyang galit. Ngumiti si Rogelio, bagaman pagod. Isa na namang misyon, pero hindi ako titigil hanggat hindi ko tapos to. Mabilis silang umakyat sa hagdan ng palasyo. Sa bawat hakbang, ang paligid ay lumalabo, ang hangin ay lumalakas, at sa dilim ay may mga aninong nagmamasid. Nang makarating sila sa itaas, tumambad sa kanila ang isang malaking silid na puno ng usok at apoy. Sa gitna nito, may batong pulang kristal at sa loob ay naroon ang puso ni Samarok, kumikislap na parang naglalagablab na araw. Ngunit bago sila makalapit, lumitaw ang tatlong higanting nilalang na may anyong kabayo, mga aninong gawa sa usok, at sa mata ay apoy. Sila ang tinatawag na tatlong bantay ng dilim, mga bahagi ng kaluluwa ni Samarok na iniwang buhay upang bantayan ang kanyang puso. "Walang makalalapit sa puso ng aming hari," sigaw ng isa, habang umuugong ang lupa. Hinugot ni Rogelio ang gintong liwanag. "Kung iyan ang gusto nyo, lalaban ako hanggang huli." Mabilis ang mga nilalang. Isa ang sumugod, ngunit tinamaan ng sinag ng gintong dahon at agad na naglaho. Ang isa naman ay tinangkang saktan si Amira, ngunit lumitaw sa paligid ng diwata ang mga espiritu ng hangin, mga diwata ng liwanag na nagprotekta sa kanya. Ang huli sa mga bantay ay napakalakas, mas malaki sa lahat, at ang tinig nito ay parang halimaw ng bundok. Hindi mo kayang labanan ang kapangyarihan na sumpa, tao. Ang liwanag mo ay mamatay din sa kadiliman. Ngunit sumagot si Rogelio ng buong tapang. "Kung mamamatay man ako, mamatay akong lumalaban hindi bilang bayani, kundi bilang taong marunong magmahal sa kapayapaan." Tumalon siya, hawak ang gintong liwanag at sinaksak sa gitna ng aninong kabayo. Sa sandaling iyon, sumabog ang bughaw at gintong liwanag sa buong silid. Pagbalik ng katahimikan, natagpuan ni Rogelio ang sarili sa gitna ng guho, hawak ang pulang kristal ang puso ni Samarok. Mainit ito, ngunit may tibok na mahina, tila nananaghoy. "Amira," sabi niya, "nasa akin na. Dali, dalhin natin sa tuktok bago tuluyang magsara ang buwan." Nagmadali silang lumabas ng tore, tumatakbo sa gitna ng gumuho at nasusunog na palasyo. Sa labas, ang langit ay pula at ang lupa ay bumubuka. Ang dalawang daigdig ay unti-unti nang nagsasanib, may mga puno na nagiging anino at mga kabayo ng dilim na tumatawid sa hangin. "Hindi na tayo aabot," sigaw ni Amira. "Aabot tayo," sagot ni Rogelio. "Kailangang umabot." Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tinig ni Samarok sa hangin malalim, puno ng pighati. "Rogelio, huwag mong hayaan na magwagi ang galit. Ibalik mo ako sa liwanag." Naramdaman ni Rogelio ang bigat ng puso sa kanyang mga kamay.
Ngunit hindi ito bigat ng bagay, ito ay bigat ng kasalanan, ng daan-daang taon, ng poot at paghihiganti. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng bundok ng Aninipot. Doon, sa ilalim ng lumulubog na pulang buwan, itinaas ni Rogelio ang kristal. Ang gintong dahon ay lumutang at pumaloob sa puso ni Samarok. Biglang umilaw ang buong bundok at ang kalangitan ay napuno ng bughaw at ginto. "Liwanag ng mga diwata," sigaw ni Amira. "Linisin ninyo ang sumpa ng dalawang daigdig." Bumagsak ang malakas na kidlat at sa isang iglap nagliwanag ang lahat. Ang hangganan ng dalawang daigdig ay muling nagsara at ang mga nilalang ng dilim ay naglaho sa usok. Si Rogelio ay tumumba. Hawak pa rin ang kristal na ngayon naging abo. Si Amira ay lumuhod sa tabi niya, luhaan. "Tapos na, Rogelio. Nailigtas mo ang dalawang mundo." Ngumiti si Rogelio, pagod ngunit payapa. "Hindi ko nagawa mag-isa. Ikaw ang liwanag na gumabay sa akin." Dahan-dahan siyang pumikit at sa sandaling iyon, mula sa langit ay bumaba ang mga sinag ng araw, unang pagkakataon na muling nasinagan ng liwanag ang kaharian ng mga tikbalang. Mabagal na tumataas ang araw sa silangan at ang ginintuang liwanag nito ay unti-unting bumabalot sa tuktok ng bundok ng Aninipot. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon ng kadiliman, muling nagkaroon ng araw sa kaharian ng mga tikbalang. Ang hangin ay mainit, sariwa at may dalang samyo ng bagong simula. Sa gitna ng talampas, nakahiga si Rogelio, sugatan at halos walang malay. Si Amira ay nakaluhod sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, habang ang mga sinag ng araw ay sumasayaw sa paligid nila. Sa malayo, ang dating madilim na palasyo ni Samarok ay nagiging abo at liwanag nagbabago, nagiging bundok na puno ng ginto at berdeng dahon. "Tapos na ba ang lahat?" Mahinang wika ni Rogelio, pilit pinubuksan ang mga mata. "Oo, Rogelio," sagot ni Amira, luhaan ngunit nakangiti. "Nailigtas mo ang dalawang daigdig. Sarado na muli ang hangganan. Ang sumpa ay naputol." Ngumiti si Rogelio, mahina. "Salamat sa pagtitiwala mo sa isang ordinaryong sundalo." "Hindi ka ordinaryo, Rogelio," sagot ni Amira. "Ikaw ang liwanag na pinadala ng kalikasan. Ikaw ang nagpaalala sa amin na may pag-asa pa kahit sa gitna ng puot." Huminga ng malalim si Rogelio. Ang bawat hinga ay may halong sakit, ngunit may kapayapaan. Habang tahimik ang paligid, bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala ang mga labanan sa lupaing pinanggalingan niya, ang dugo ng digmaan, ang mga sigaw ng mga kasama niyang sundalo. Naalala niya ang dahilan kung bakit siya umalis noon, upang makalimot, upang hanapin ang katahimikan na hindi niya makita sa larangan. Ngayon, sa piling ng mga engkanto, natagpuan niya iyon hindi sa pagtakas, kundi sa pagtanggap. Siguro, bulong niya sa sarili, ito talaga ang dahilan kung bakit ako nabubuhay pa. Hindi para pumatay, kundi para magligtas. "Rogelio," mahinang sabi ni Amira, "kapag tuluyan nang nagsara ang pintuan ng dalawang mundo, kailangan kong bumalik sa aming kaharian. Hindi ko na maiiwan ang lupain ng mga diwata. Doon ako nabibilang." Ngumiti si Rogelio, bagaman may kirot. "Alam ko. At doon ka dapat. Ang liwanag ay hindi dapat manatili sa dilim." Sandaling tumahimik ang dalawa. Tanging ihip ng hangin at awit ng mga ibon ang maririnig. "Ngunit bago ako umalis," sabi ni Amira, "nais kong ibigay ito." Inabot niya kay Rogelio ang butil ng liwanag. Ngayon ay nagbago na naging malinaw na kristal na may gintong liwanag sa loob. "Ito ang alaala ng ating pakikibaka. Hanggat taglay mo ito, hindi kailanman mawawala ang ugnayan ng ating mga mundo." Tinanggap ito ni Rogelio at mahigpit na pinisil. "Pangako, iingatan ko ito at ipaalala ko sa mga tao na may mga nilalang na tulad mo na nagmamahal sa kalikasan,
hindi upang maghari, kundi upang magbantay. Ngunit habang nagsasalita si Rogelio, unti-unting nanghihina ang kanyang katawan. Ang sugat sa kanyang dibdib, dulot ng sibat ni Samarok, ay muling nagdurugo. Naramdaman ito ni Amira at agad siyang lumapit. "Rogelio, huwag kang bibitaw, may paraan pa," sigaw ng diwata. Ngunit ngumiti lamang siya. "Hindi mo kailangang gamutin ako. Ang mahalaga, ligtas ka. Ligtas na ang lahat." Lumuhod si Amira at hinaplos ang kanyang muka. Sa pagdampi ng kanyang palad, umilaw ang katawan ni Rogelio, unti-unting nagiging liwanag. "Hindi kita malilimutan," bulong ni Amira. "Ang iyong tapang at puso ay mananatili sa bawat hangin, sa bawat sinag ng araw." Bago siya tuluyang pumikit, tiningnan ni Rogelio ang langit. Sa kanyang mga mata, sumilay ang araw na tila unang beses niyang nasilayan maliwanag, mapayapa at walang bala o dugo. "Amira, salamat." At sa huling tibok ng kanyang puso, naging alab ng liwanag ang kanyang katawan, kumalat sa buong bundok, nagbigay ng sinag sa lahat ng nilalang ng engkantadong mundo. Makaraan ng ilang oras, ang buong kaharian ng Aninipot ay nagbago. Ang dating lupain ng kadiliman ay naging kaharian ng liwanag. Ang mga tikbalang ay muling nagbalik sa dati nilang anyo, marilag, mabait, mga tagapangalaga ng kagubatan. Ang mga diwata ay lumipad sa himpapawid, ipinagdiriwang ang kapayapaan. At sa gitna ng kabundukan, kung saan huling nahiga si Rogelio, tumubo ang isang puno ng gintong dahon. Sa bawat pagdampi ng hangin, nagliliwanag ito na parang apoy sa araw. Sabi ng mga diwata, tuwing sumisikat ang araw sa bundok ng Aninipot, lumilitaw sa liwanag ang anino ng isang sundalong nakasakay sa kabayong ginto, nakatanaw sa kalangitan, tanda na ang kanyang espiritu ay naging bahagi na ng kalikasan. Bago tuluyang magsara ang daan ng dalawang mundo, lumingon si Amira sa direksyon ng lupaing pantao. "Hanggang sa muli, Rogelio," bulong niya. "Ang iyong pangalan ay itatala sa mga bituin." Lumipad siya pabalik sa kaharian ng mga diwata. Dala ang alaala ng sundalong nagligtas hindi lamang ng dalawang mundo, kundi pati ng puso ng isang nilalang na matagal nang nakakulong sa dilim. At sa huling sandali, bago tuluyang magsara ang langit ng Aninipot, bumagsak mula sa kalangitan ang isang gintong dahon, dahan-dahang lumapag sa lupa, kasabay ng malamig na simoy ng hangin. Sa baryo sa paanan ng bundok, nakita ito ni Mang Isko, na ngayoy matanda na at nanghihina. Pinulot niya ang dahon at ngumiti, may luha sa mga mata. "Rogelio, nagawa mo nga." Makalipas ang maraming taon, naging alamat sa buong bayan ang kwento ng sundalong nakakita ng kasalang tikbalang. Marami ang hindi naniwala, ngunit tuwing bilog ang buwan, sinasabing sa tuktok ng bundok ng Aninipot ay may nakikitang liwanag na hugis kabayo, at sa tabi nito ay isang babae na may pakpak ng liwanag, magkasamang nakatanaw sa langit. Ang sabi ng matatanda, iyon daw ang mga kaluluwa ni Rogelio at Amira, tagapangalaga ng hangganan ng mga daigdig. At kapag ikaw ay naligaw sa kagubatan ng Aninipot, maririnig mo raw ang bulong ng hangin. Huwag mong kalimutan ang kalikasan. Huwag mong sirain ang liwanag. Sapagkat sa bawat kabutihan ng puso, nabubuhay ang diwa ng sundalo at ng diwata. Wakas.